Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. AFP muling nagbabala sa mga sundalo na masasangkot sa partisan politics. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling buo ang kanilang hanay. Ito'y sa kabila ng mga pagtatangka na pahinain o sirain ang chain of command dahil sa mga ingay politika na bumabalot ngayon sa lipunan. Una rito, umugong ang mga social media post ng ilang nagpapakilalang mga sundalo at pulis na tumalikod na umano sa kanilang tungkulin sa bayan. Pero ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, walang sino mang sundalo ang maaaring magbitiw sa tungkulin sa pamamagitan ng social media. Aniya, ang tanging pinapayagan ng saligang batas na makapagpahayag sila ng saloobin ay sa pamamagitan ng pagboto, bagaman walang sundalo ang napatutunayang sangkot sa partisan politics, babala ni Padilla na may kaukulang parusang naghihintay para sa mga mahuhuling lumalabag. Resignation is a structured process. It will go through the proper mechanisms that are in place in the Armed Forces of the Philippines. Panawagan namin dyan is parang ating mga kababayan will be more discerning and wag po kami idamay sa ingay nitong politika. Samantala, Marbil binalaan ang mga kapulisan na huwag maging partisan. Muling pinaalalahanan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang kapulisan niya na dapat ay maging neutral. Kasunod ito sa pagsampa ng kaso kay Patrolman Francis Steve Talian Fontillas ng Quezon City Police District na naglabas ng hinaing sa social media ukol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng PNP chief na ang PNP ay isang pillar ng law and order at hindi plataporma ng palabas ng personal o political agendas. Pinalaan nito ang mga kapulisan na hindi nila papalampasin ang sino mang maging partisan na siyang nakakasira sa tiwala ng publiko sa mga kapulisan. Magugunitang sinampahan na ng QCPD ng kasong inciting to sedation at paglabag sa cybercrime law si Fontillas matapos na maglabas ng hinaing sa pagkakaaresto kay Duterte. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.